Ayan mga darling, ito yung pinakamasarap na ulam pagkataglamig, lalo na pag tag-ulan. Diyan sa Pinas, ay naku, napakasarap nito ay ulam. Si darling Gabi hindi masyado pa nakakapanagat. Ilang buwan na. Pero ngayon pumunta sila. Nanagat siya ngayon. Halos ano na, magdalawang buwan na yata siya hindi nakapanagat dahil busy sa trabaho sa bahay namin pinapagawa. So ayan, kainan na. Kain po muna tayo. So ito na ang ating ayan. Ito talaga yung the best pagka tag-ulan or tag-lamig. Ayan. Ayan. Ay, tapon yung sabaw. Dilis na to. Ayan, dilis na to yun. At saka, ito pala yung sasawan ko. Suka na may sili. Yung templadong suka na siya. Na yung nabibili naman dito. Yung gaya din sa Pinas. Ayan. Lagyan ko siya ng kamatis. Tapos, ayan, timpla na rin ako ng kape. Kasi, ano talaga to, ang sarap. Masarap yung gantong ulam pagka mayroong kape. Ayan. Dito sa abroad, no, swerte mo pagka nakakakain ka pa rin ng mga pagkain natin, mga lutong bahay, lutong Pinas. Swerte kapag nakakain ka pa rin ng gusto mo. Dito kasi ako, food allowance ako. Kahit anong gustong kainin, pwede kong kainin, pwede ko lutuin, walang problema. Kaya ito talaga yung lagi kong mga pagkain. Ito, ang kape. Ayan, may nakalagay ang hot. Kain na. Takals na to. Itabi natin yung kape. Para buwitan niya. Ayan, ang sarap. Ito talaga, gustong gusto ko kapag ang ulam, yung tuyo, tas meron siyang partner na noodles. Ayan, napakasarap. Yung eye bags ko, lata na talaga. Laging puyat. Sarap. Masarap talaga ito i-partner. Tuyo at saka noodles. Yan. Kakamay tayo. Sap-sap na dilis. Binili ko sa ano kanina. Itong sap-sap binili ko sa Worldwide. Dito kasi sa Hong Kong, mayroon isang mall dito na hanggang 3rd floor na pang ano lang talaga, mga Philippine product talaga siya, mga damit, tapos lahat mga pagkain na mga binibinta sa kung ano yung makikita mo sa Pinas, ganun din dito lahat, mga kakanin, mga tinapay. Kaya yung mga pagkain sa Pinas hindi ko siya namimiss talaga kasi tumatawag ang darling ko, hindi ko talaga siya masyado namimiss kasi nabibili ko dito. Yun nga lang, napakamahal. Siguro times 7 mo ang presyo. Kaya nito, ito 20 lang ang balot sa Pinas. Or hindi ko alam ngayon. Dati kasi mga 10 lang ang isang balot. Nito oh, balot na kakunti lang. So dito, times 7 mo ang presyo. Ito $22 lang to, Hong Kong dollar. So pumapatak siya ng siguro mga ano, mga 150 o 170 ganun sa piso. Diba, kakunti lang. Pag bibili ka dito sa Pinas, ang presyo niya kung 20 pesos lang, yun lang talaga presyo niya. Pero pagdating dito, times 7 na. Sarap. Kutsarahan ko lang ng noodles kasi may sabaw. Hindi na tayo magtitinador, no? Sarap talaga. Lalo na ngayon taglamig na, ay naku, napakasarap ng itong ulam.
Dito kahit anong gustuin kong diet, hindi ako nakaka-diet. Kasi, ang sipag ko magluto. Ang naisip ko kainin, lutuin ko talaga. Sarap. Kamatis. Si Darling Gabi hindi masyado, di pa nakakapanagat. Ilang buwan na. Pero ngayon pumunta sila. Nanagat siya ngayon. Halos, ano na, magdalawang buwan na yata siya hindi nakapanagat dahil busy sa trabaho sa bahay namin, pinapagawa. Kaya kakain ko na yung tinik. Sarap talaga. Pang ano to eh, pang sa pang UTI. Pang UTI yung ulam ko, noodles, tuyo, at saka na kape. Pero damihan lang natin ng tubig. Damihan natin pag-inom ng tubig. Gabi na po ngayon, mga alas 9 na siguro ng gabi. Pero yung ulam ko, pang almusal. Gawa-gawa na lang muna ako ng content, no? Kasi si Darling Gabi hindi pa nakakapanagat. Wala tayong upload. Pwede naman ako dito maggawa ng content lang sa Hong Kong na para makita nyo yung Hong Kong, kung gaano kaganda. Kaso nga lang, pag every week ka mag day off, lalabas ka ng linggo-linggo, nagastos. Hindi ka makakaipon pagka ganyan. Kaya ang ginagawa ko, pagka day off ko, tulog-tulog lang. Pag Sabado ng gabi, nagluluto na ako ng pagkain ko, dadalhin ko na yan sa kwarto. Doon na ako maghapon sa kwarto. At least nakaka-relax yung katawan natin, no? Nakakapahinga ang katawan natin. Hindi porket kumikita tayo ng dollar dito, abusuhin natin yung katawan natin. Tsaka kung gusto mo talaga makapundar, bawas-bawas ka sa kakagala, bawas-bawas ka sa kakagastos sa labas. Kasi sa akin, yung gagastos ko sa labas, tulad ng food allowance din ako, doon ko na binabawas yung pag nagkalabas ako sa day off, doon ko na. Ang ginagawa ko naman pag day off ako, pagkatambay-tambay lang kami, madalas nagluluto ako ng pagkain. Ayun yung pagsasaluhan namin. Hindi nyo ako makikita sa labas na bili dito, bili doon. Linggo-linggo labas. Hindi. Kasi prioritize ko yung makapundar. Makita ko yung pinaghirapan ko. Ayaw kong umuwi na luhaan. Kahit nagsusupport ako sa magulang ko, kailangan makapundar pa rin ako para sa amin. Sarap. Ngayon nanagat si Darling Gabi. Nanagat siya ngayon. Pabilog na ako ng pabilog talaga. Ang sarap kumain eh. Dito kasi hindi ako tipid sa pagkain. Kasi ako may hawak ng allowance ko, yung food allowance ko. Pagka nagbuta ako ng isang putahe, kung gusto ko ubusin ko yan. Wala akong sinasayang. Mahal kaya dollar. Pati ulo, kinakain at saka tinik. Sanay tayo sa ganyan.
Biyernes ngayon lumabas ako kasi day off ko. Kasi last ng Sunday, hindi ako naka-day off kasi busy. Travel sila amo. So mag-isa lang ako dito sa bahay, 10 araw. Kaya maganda lang din dito sa amo ko. Madala sila nagpa-travel. Lalo pag mga kasal-kasal. Noong July, nasa London sila. Isang buwan mahigit. Nasa bahay lang ako. Isang buwan mahigit wala akong amo. Ito pa nakaka-relax ang katawan. Pero binaliktad ko yung buong bahay. Araw-araw hindi pwedeng wala akong gagawin. Araw-araw naghalongkat ako. Pa-isa-isa para pagdating nila hindi ako mahirapan. Kasi kalaki ng bahay. Malaki yung bahay namin. Dito sa Hong Kong, pag malaking bahay mo, yan, super rich ka na. Madalas sa mga bahay nila, yung dati kong amo, una kong amo dito, mas malaki pa itong ano namin, kusina namin sa bahay nila. 500 square feet lang. Super liit ah. Wala akong sariling kwarto. Dito may sariling kwarto, may sariling banyo. So talaga. Yung kape lumamig na. Pabilog na ako ng pabilog ngayon na talagang mapigilan. Hindi ako makakontrol sa pagkain. Ito lang yung pinakaano ko, puhunan ko. Tawa natin. Ito lang din yung ano ko. Yung ginansya, sinasabi na ginansya or pinakatubo. Dito tayo babawi. Kung sa negosyo pa, ginansya yung tubo. Kasi katawan lang yung ano eh. Puhunan eh. Ay, sarap. Sabayan niya ako kumain mga darling. Kaya ang ginagawa ko pag lumalabas ako, nagluluto talaga ako. Kasi yung mga kaibigan ko, mga amo nila, mga Chinese. So hindi sila gano'ng nakakakain ng mga pagkain Pinoy. Saka kada labas kung bibili sila ng pagkain sa labas, magkano din yan ang Jollibee dito, doble ang presyo dyan sa Pinas. Jollibee dito sa Hong Kong, doble ang presyo. Eh kung magluto ako, magkano lang, tapos makakatipid kami, tapos lahat kami kakain na. Marami na makakain sa halagang magkano lang. Palagay mo halagang $100, marami na kayo kakain. Matawag si Darling Gabi. Tutuloy ko po muna. Hanggang dito na lang ang aking mukbang. Kasi tumatawag si Darling Gabi. Sagutin ko muna yung tawag niya kasi nanagat siya ngayon. So ayun mga darling, sa mga mapapadaan sa aming channel like Darling Gabi, paki-support naman po at saka paki-subscribe na rin at saka wag na paki-ayuda na lang din po sa ano namin, sa ads. Kasi doon kami kumikita kahit papaano. Sa mga kahit ang baba ng views ko, kahit papaano may pumapasok ng mga centavos. So okay na 'yan. Parang ano na rin. So bala ko talaga pag makauwi ako mag for good. Iyan, i-workout talaga namin ang YouTube channel namin. Sa ngayon hindi talaga
kasi kaso masyado kasi sa Darling Gabi busy. Tapos ako yung nag-i-edit ng mga ano namin, ng vlog namin. Pinapasa niya sa akin lahat ng mga videos niya sa pananagat, tsaka ako nag-i-edit, ako nag-upload. Ayun, so paki-subscribe na rin po. Salamat. Bye-bye.